ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 4:04 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunuan sa apektuhan na sektor, mga tanagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan na katulad, mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ni ang Headliners Watch, Lunes, Enero 26, tuwing 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarapsi. Kagkaroon sa mga pangulo. Yadran niya ang singing pasaramatan ng tanang nagbuilog sa Dinagyang Festival 2026. Motorbangka sa Kaluya Antique naglugda ang mga pasahero and rescue sa Philippine Coast Guard. TESDA Region 6 may bago nga acting regional director. Karon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ang pagpasalamat ni Iloilo City Mayor Raisa Tranya sa tarangan nagbuilog agwan mangin madinalagon ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Sa iya mensahe sa awarding ceremony kagabi sa Iloilo Freedom Grandstand, iyagin siling nga ang 2026 edition mo isa sa pinaka-madinalagon nga paghiwat sa Dinagyang Festival sa syudad. Iyagin pasalamatan ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, tanang nga tribo nga nagpasakop dancers, production teams, kapulisan, personnel sang Iloilo City Government, volunteers, media kag tanan nga nagbulig sa paghiwat sang Dinagyang Festival 2026. Suno sa iya, ang Dinagyang para gid sa tanang gani ang pagbinuligay nagapakita sa mabasko nga debosyon sang Ilonggos kay Senyor Santo Niño. Nagpasalig man ang Iloilo City Government sa nagdaog nga tribo sang Dinagyang sang dugang nga premyo. Suno sa alkalde ang grand champion nga tribo magabatod sa dugang nga 10 million nga balor sa mga proyekto sa eskwelahan ug infrastructure. Ang first runner-up magakuha sa 3 million, second runner-up magakuha sa 2 million, third runner-up 1 million, samtang mga consolation prize winners magabatod sa 500,000 nga balor sa proyekto. Ining inisyatibo kabayan sa parang suporta sa Iloilo City Government sa edukasyon, kabataan kag sa mga komunidad nga ginhalinan sa mga tribo bilang pagkilala sa dedikasyon kag kontribusyon nila sa Dinagyang. Ginapahayag man sa alkalde ang Dinagyang hindi lamang kadalagan sa mga tribo nga nagkompetensya kundi kadalagan sa bugos nga komunidad sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na in Coast Guard kag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Kaluya ang tatlo kasakay sa motorbangka nga naglungdag sa baybang nga sakop sang Panagatan Island, Kaluya Antique. Sino kay Mayor Rachel Kent Lim, ang mga sakay sang bangka ginkilala nga sanday Maylin Caballero, 39 anyos, Tony Cassia, 41 anyos, isa ka minor de edad. Narespondihan ang insidente matapos makabaton impormasyon ng PCG na ito sa naglugdang nga sakayang dagat gikan sa Facebook post ni Kent Lim, Agisanda. Gilayong nga nagresponde ang Coast Guard Substation Kaluya kag nagpakiangot sa lokal nga panguluhan para sa search and rescue operation sa pagbinuligay sa CGSS Kaluya Deployable Response Team kag MDRRMO Kaluya na rescue ang mga sakay sang bangka. Nagapasalamat si Mayor Lim sa brasi nga pagresponde sa PCG kag MDRMO para masaylo o kon masalbar ang mga sakay sang bangka. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Acting Regional Director, detalye sa balita, Marian Grace Saranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May bago na ang Regional Director ang Technical Education and Skills Development Authority of TESDA Region 6. Sa may sa TESDA Order No. 021 Series of 2025 na nagamando sa reassignment kag designation sa pinaka-TESDA 6 officials
Ginapoint bilang acting regional director sa Regional Office 6 si Esther Babalo. Si Babalo ang anay assistant regional director kag provincial director sa PESDA Iloilo. Pagkatalusan ni Babalo si Anay Regional Director Tony Jun Tamayo na nagretiro na sa serbisyo. Sambang designate naman bilang acting provincial director sa PESDA Iloilo si Porfirio Celestial kag acting chief sa Technical Education and Skills Development Specialist to Regional Training Center Iloilo si Donabel Solesta. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Toneladas ang basura na tipon sa GSO sa syudad sa highlights ng Dinagyang Festival 2026. Detalye sa balita, Emiro Santiagulo. Radyo Pilipinas. Report. Daw kasubong lang na wala sa natabong na selebrasyon sa Dinagyang Festival sa Iloilo City sa Lunes ang aga. Matapos na nabasig na natiluan sa street sweepers kag personnel sa General Services Office o kung GSO ang mga dalanon sa syudad. Hapang sa datos ng GSO, naglabot sa kapin 200 katoneladas ng basura ang natipon sa GSO sa highlights ng Dinagyang Festival halin Webes ang gabi, tubtub Lunes ang aga. Sunod kay Engineer Neil Ravena, pinuno sa GSO, yara sa 86 katoneladas ang basura na ilang natipon sa Lunes lang sang aga. May 105 naman katonelada sila na natipon halin sa Webes ang gabi, tubtub Sabado. Nagapanguna sa gihapon sa basura nga ilang nga natipon amo ang plastic ug food packaging. Madamo man sa nakolekta nga basura ang GSO sa ruta sang parada sa mga tribo halin sa Iloilo Freedom Grandstand sa city proper pakadto sa Iloilo Sports Complex sa La Paz. Gimpayag ni Ravena nga mas madamo ang ilang nga basura nga nakolekta subong nga tuig kung ipaanggid sa tinulakdan nga tuig. Yara naman sa 327 ka personnel halin sa GSO, Beautification Department volunteers kag iban pa ang nagbulog sa pagpanilo sa GSO sa mga dalanon sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiagulo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga natipon nga basura sa GSO sa Dinagyang Festival i-recycle. Detalye sa balita, Emiro Santiagulo. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Report. I-recycle ang mga basura na natipon sa Dinagyang Festival sa General Services Office o kung GSO. Ini ang ginkumpirma ni Engineer Neil Ravena, pinuno sa GSO. Sunod sa opisyal, i-recover anay ang basura antes ang ipagdalam sa proseso sa recycling sa Material Recovery Facility o kung MRF sa syudad sa Kalahunan, Mandurriao. Ang mga basura mahimo mangin ecoboards kag glue bead na magamit man sa paghiwat sa Dinagyang Festival. Sunod kay Ravena, kina-recycle nila ang basura agad magamit ini sa masunod naman nga Dinagyang Festival. Ginpayag nga na ang lubid kag eco boards na ginpahamtangan sa stage sa Iloilo Freedom Grandstand ang produkto man sang ilang recycling. Mensahe naman ni Ravena sa publiko nga nanging responsable sa paghaboy sa ilang basura. Ginpayag nga na ang pagdumala sa basura responsibilidad sang kada Ilonggo. Nagalaom naman siya nga sa masunod nga tuig ma-improve pagid nila ang waste management sa Dinagyang Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiagulo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Liga na tarang personnel sa ilan ng kontribusyon para mangin malinaw kag mataway ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Sunod kay Liga, naglabot sa masobra 350,000 kapulang nagsinadya sa 3 kadlaw ang selebrasyon sa Dinagyang kag ining na-secure sa kapulisan. Sa masangkad nga seguridad sa kapulisan, nagnubo ang masasang nga masobra 40% ang in-focus crime sa 3 kadlaw highlights ng selebrasyon kung ikumpara sa nagdikat nga tuig. Wala man sa major related incidents nga na-record ang kapulisan. Ibangon sa maayong nga preparasyon kag koordinasyon sa tanang security forces kag sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas News. Kadlaw nga break sa Police Regional Office 6 ang mga pulis nga gin-deploy sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang gin-anunsyo ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan matapos ang closing kag awarding ceremony para sa mga personnel nga gin-deploy sa Dinagyang Festival. Sunod kay Ligan katuyan sa break nga matagan sa tiyempo ang kapulisan nga makapahuway makaligan ng pila ka adlaw nga pagpatuman sang seguridad sa syudad sang Iloilo. Yung panugyanan sa opisyal ang mga pulis nagamitan ng break para makapahuway upod ng ilatag sa kapamilya. Naibaluan 5,000 ka pulis ang gin-deploy sa syudad para pasangkaron ng seguridad sa selebrasyon
sang Dinagyang Festival 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handle sa Libreria sang Haro Cathedral nag-umpisa na subong Enero 26. Detalye sa balita, Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sarang na makabawas ang perdongkado sa Libreria, Religious and Souvenir Shop sa Haro Cathedral umpisa Lunes, Enero 26. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo ang isa ka kandila, valor 40 pesos, kanyang isa ka putos na may sulod ng 5 ka kandila, babakas ang 200 pesos. Ang color sa siningatulid sa kandila amo ang pink. Bukas ang Libreria at Lunes, Tugtog Sabado, las 9 sa aga, tugtog las 12 sa uto kung magapanumbalik, 1:30 to 5 p.m. Kung Domingo, sarang makabakas sila 7 sa aga, tugtog las 7 sa gabi. Samtang humato naman ang Blessing of Candles, kaduman sang Solemn Pontifical Mass sa February 2, las 8 sa aga, nga pamunahan ni Most Reverend Medical Billones, Archbishop Sang Haro. Para sa Bagong Pilipinas, Wendy Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pindido opisina sang Land Transportation Office Region 6 sa Barangay Tinsalas Haro, Robinson's Place, kag Festive Mall subong adlaw Enero 26. Kabahin sang anunsyo, Executive Order number 007-2026 ni Iloilo City Mayor sa Estrella sa ipaiwalo sang LTO wala sang trabaho sa hanin ng bitan ka opisina sa pag-obserbar sang rest day kasunod sa natapos nga Dinagyang Festival Celebration. Magabalik ang opisina sa LTO sa Martes, Enero 27, 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anywhere programs ang Comelec dalon sa PRO6 compound sa Martes, Enero 27. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kawain sa pagsaulog sa Philippine National Police Day sa Enero 27, magapahamtang sa Voters Registration Services ang Iloilo City Comelec sa Police Regional Office 6 Multipurpose Hall, Camp Martin Chufilo Delgado sa Port San Pedro, Iloilo City. Lakip ang Comelec sa mga ahensya magabulog sa One-Stop Shop Government Services. Ang Special Satellite Registration of Voters kag Register Anywhere Program hiwaton alas 9 sa aga hasta alas 4 sa hapon sa ring bukas ini sa kapulisan kag ilang mga dependents. Paagi sini mabuligan ang kapulisan na maka-update sa ilang records para sa nagilapit ng eleksyon labi na ang may malayo ng mga residents. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik na sa daang ruta, sidewalk sa downtown area Matinlo pagkatapos ng Dinagyang. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nahawa na mga daranon sa downtown area sa city proper matapos ang Dinagyang Festival. Talalupang buman na malimpyo ang mga sidewalks kasunod sa timprano at clearing kag pagpanimlo sa mga GSO personnel. Amat-amat naman na napangkakas ang tablado sa dating area number 2 sa Urbana Lapas ang mga kiosko sa mayroong madalanon sa city proper area. Balik naman sa normal ang ruta sa mga dipasero nga jeep sa syudad sa Iloilo nga ginadiliher sa mga katapo sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga nagapanguna nga dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa naton nga balita, dinagsa festival sa Cadiz City gindugukan sa mga turista kag negrense. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindugukan sa mga bisita kapag nigrense ang bago lang natapos nga dinagsa festival sa Cadiz City. Ang kapistahan sa syudad isa kahalad sa mga kadisnon kay Senyor Santo Niño de Cadiz nga ila patron. Isa sa mga gindugukan ang tuigan nga lamhitanay sa dalan kung sa diin ang lamhit no limit sa mga bayo kaguya sa mga pumuluyo kag bisita gamit ang mga pintura. Ginbantayan man ang pagpasundayag sa 8 ka tribo sa street dance competition sa diin ginhingadan nga kampyon ang tribo Sikablon 4. Ang Dinagsa Festival hindi lang isa ka street party para sa mga kadisnon. Para sa ila, ini ang boldest, brightest, kag happiest ang syudad sa Cadiz. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 2 milyon ginpanagtag sa masobra 2,000 shin ka bakulod nun. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Report. Ngat sa 2,131 ka bakulodon ang tigayon nga nagbaton sa ilang mga request sa bulig sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kon AX. Ini ang nagbalor sa kabusan nga 8.2 million pesos. Ang nasambit nga payout ang ginhiwat sa Bacolod City College Gymnasium kag ginpatigayon kaupo ng Department of Social Services and Development sang Bacolod City. Suno sa Bacolod City Government, ang gobyerno sa syudad padayon nga magapalabot sang organisado kag patas nga paghatag sang bulig sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa tion sa inakabudlayan kag kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office Extractor Brigadier General Josefino Liga ng isa ka pulis nga natiruhan sa buy-bus operation sa Banwasang Pavia, Iloilo. Sa iya pagbisita, ginaward silang medalya ng sugatang magiting sa pulis matapos magpakita sang kaisog kag dedikasyon sa trabaho. Nagpalabot man sang bulig pinansyal siligan sa pamilya sang pulis. Sa karon stable na ang kondisyon sa pulis kag nagapaayo sa ospital. Radyo Pilipinas News. To 1 milyones nga bulig sa mga mangunguma kag mga isda ginpalabot sa DA sa Aklan. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Nagpalabot ang Department of Agriculture kung DA sa pambangunan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sang 76.1 million pesos kabalor sang agri-fishery project sa Aklan. Katuyoan sini ang pagpaayos ang palangitan-an sa mga manguma kag mangisda paagi sa paggamit sa modernong nga kagamitan kag teknolohiya. Ini kabahin man sa pagtuman sang handom kag direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na obrahon nga moderno ang agrikultura kag siguraduhon ang seguridad sa pagkaon. Takip sa mga ginpalabot nga bulig ang tractors kag harvesters, insurance indemnity checks kag fiberglass boats para sa mga mangingisda. Paagi sini, gidalauman nga maging mas madamo ang gasto kag maging mas maayo ang pagpangabuhi sang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Balik sining karon lang sa Halao River Multi-Purpose Project Stage 2 si South Korean Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa, para sa high-level site inspection. Ang pagbisita isa kabahin sa mas malapad nga diplomatic mission sa Iloilo nga nagutoy nga mapabakod ang stratehiko nga partnership sa tunga sang South Korea kag Pilipinas. Sa inspeksyon, in-highlight ni Ambassador Lee ang madalom nga diplomatiko nga kaangtanan sa tunga sang duha ka pungsod nga nagasambit sa JRMP2 bilang isa ka talalupangdon nga ehemplo kung paano ang internasyonal nga kooperasyon nagaduso sa inklusibo nga pag-uswag. Intumod niya nga ang JRMP2 importante nga proyekto sa karon nga nagatalupangod sang bugal sa gobyerno sa South Korea sa pagsuporta sa misyon sang Iloilo para sa malawi nga seguridad sa pagkaon kag tubig. Ang proyekto ginapunduhan paagi sa Official Development Assistance kung ODA gikan sa gobyerno sa South Korea paagi sa Korea Exim Bank. Ginabiyabi ni NIA 6 Regional Manager kag JRMP2 Concurrent Project Manager Engineer Jonel Bores si Ambassador Lee. Kaupo ni Engineer Bores si Institutional Development Division OSC Steve Cordero, Contracts Administration Chief Engineer Louis Aguihitas, Technical Assistant Ruth Eseli Hamelo. Yaraman ang mga opisyal sa Daewoo ENC nga ginpangunahan ni Project Manager sunggut siya. Ang pagbisita nagpamarka sa unang nga pagpalik ni Ambassador Lee sa lugar halin sa gin-inagurahan ang mga dam sa July 16, 2024. Radyo Pilipinas News. Ambassador Lee Sang-hwa nag-courtesy call kay Iloilo Governor Defensor. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas Report. Nagliwas ang courtesy call kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa sa Iloilo Provincial Capital. Kadungan sa pagbisita sa ambassador, kinistoryahan kung paano pabasugon ang bilateral cooperation sa tunga sa probinsya sa Iloilo kag South Korea sa area sa infrastruktura,
edukasyon, turismo, information technology kag manpower development. Gindayaw ni Ambassador Lee ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 nga ginpunohan sa idalam sa Official Development Assistance o ODA sa South Korea government pinaagi sa Economic Development Cooperation Fund. Ginparag niya nga ang JRMP2 isa ka game changer kag a very good example sa isa ka successful kag epektibo nga flood control project. Nagpabutyag man ang ambassador sa iya nga paglaom sa Panay Guimaras Negros Bridge nga isa naman ka landmark project nga ginasuportaran sa Korean government. Samtang ginbalikan man ni Governor Defensor ang mga plano para sa direct flights sa Iloilo to Seoul kag nagpahayag nga apisar nag-untat ang inisyatibo mangol sa pandemya nagapabiling ini nga prioridad para sa regional nga koneksyon. Dugang pa sa gobernador nga may 500 ka mga Koreano nga nagapuyo sa Iloilo kag ang direct flight makabuli sa pagpasayon sa turismo kag negosyo. Ginpakigbayo man ni Governor Defensor nga nagaluto man siya sa Korean food. Kaupo ni Ambassador Lee sa pagbisita ang mga representante gikan sa Philippines Korea Economic Council kag Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated sa pagpanguna sa presidente sini nga si Fulbert Gu. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:25 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa BBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Pero 26, Quickness Wheel, sa ng balita, Joseph Paul Noviasa Thompson. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.